Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is July 2, 2025. Tayo ngayon ay papunta dyan sa may Sea Oil sa EDSA, South Triangle de Limon, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Dinar Street, San Isidro, Caintarzal po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti po pang nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, saka sakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, government or private, manyana, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinaputungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Ma'am, magpapaalam po ako. Ito yung pinakadaskan po natin. Nagre-record po yan sa kalsada. Ano ha? Sige po. At i-upload ko sa aking YouTube channel po, Jam the Filipino channel. Okay lang po ba, ma'am? Sige po, no problem. Salamat po, ma'am. Okay po. So, may YouTube channel ka pala? Yes po, ma'am. Nagbabakasakali, sinasabay ang vlogging. Tama? Sa panahon daw ngayon eh, kailangan dumiskarte. Tama. Kung nga din eh. Meron din po kayo? Wala kuya. Nagbabalak na nga ako din mag-vlog. Kasi dami ko din napupuntahan na Lugar. Tapos Maganda. hindi ako nakakapag, hindi ko pina-vlog. So parang I guess it's time na rin. Maganda kasi kung yan din yung naging parte siya ng trabaho nyo? Ay, hindi po. Oo po. May parte ng trabaho ko, tsaka may personal kong mga travels with the family. Kasi kung yata, kapag kaparte yata ang trabaho, medyo bawal yata yun. Pero kung personal, okay yun. Personal, kuya. Pero sa bagay, kahit parte ng trabaho nyo, huwag nyo sabihin yung trabaho nyo, di ba? Oo. Saka Ganun lang. hindi mo gagawin sa oras ng trabaho. Oo, tama. Oo. Like for example, pupunta ka sa isang lugar. Siyempre, ang trabaho mo, may oras, diba? E di pag natapos, diba? Para pag inanuhan ka man, pwede mong sabihin, kinuhanan ko naman yan after na. Diba? Hindi na nila yun anuhin. Buti ngayon, hindi ka ma-traffic hapon. Grabe traffic dito. Oo. Siguro umpisahan ko sa August kasi magbabakasyon kami ng family ko kuya sa August. Ayun, maganda. So, umpisahan ko doon mag-vlog. Magkuha ng videos. Lalo na kung labas, out of the country po. Gustong gusto ng masa po yan. Kasi iba din kasi yung kahit kunwari lang yung tao na titingin manonood ng YouTube videos mo. Kahit hindi pa sila nakakapunta doon sa lugar, pero nabubusog yung mata nila sa Tama pag po. pag nag-watch sila ng videos, diba? Para din silang andoon. Para din silang andoon. Kumbaga dinala mo yun papunta dito, parang ganon. Yung dating. So mabubusog sila ngayon tsaka next time pag meron silang pagkakataon na pumunta doon, at least meron silang Idea. reference idea nung meron doon. Umpisahan ko yun sa August pag umalis kami.
picture ko kasi syempre na kinukuhanan ko ng photos ganun, pero iba din pag video eh. Tapos ano, 'di ba? Malay mo baka kumita ako Opo. pag madaming views. Marami na pong kumikita niyan. Lalo nga Kaya pagka outside ng bansa talaga, marami po diyan may gusto talaga. Kaya nga kuya. Kaya sabi ko, ano yung napuntahan for the past years ng mga bansa, tas ano, it's time naman na mag-video ako ngayon para kumita din kahit paano. Diba? Parang yung ginastos mo papunta doon, bumalik sa'yo. Ay, kung parte ng trabaho, di ba ano naman 'yon? Hindi Sa company naman? Hindi part ng trabaho ko yan. Hindi, yung Personal. mga ano ba, yung part ng trabaho niyo sa Ay, yung ibang travels ko na part ng trabaho. Aha. Oo, ano ng company Company. yun. Kaya lang kasi pag part naman ng trabaho, hindi ka din naman masyadong makakapag-ano eh. Makakapagliwaliw. Totoo, control. Makakapaggala kasi nga syempre pag tapos pa lang ng trabaho, pagod ka na. Hindi ka na makaano, kaya mas okay na magka personal travels mo. Opo. Kasi wala kang talagang ibang gagawin kundi mamasyal at mag-shopping. Tama. Diba? Sightseeing. Ito tayo. Para diretso na tayo dun sa ano. In 100 meters, turn left onto Third Avenue. In 40 meters, turn left.
total body Serrano have for 1 kilometre.
Sa kabila po ma'am? Tama po ba? O dito Dito na? po pwede. So, hindi pa ako nakakadaan doon eh. Sa kabila. Aha. Hindi familiar sa akin doon. Continue on F. Felix Avenue for 2 kilometers. Grabe na traffic. Saan ka nauwi kuya? Quezon City po. Ares. Pwede tayo mamaya dyan kuya, doon na lang tayo duman sa gate 2 para ano, pwede tayong magkaliwa na dyan, mamaya may likuan dyan eh, tapos dito na tayo dumaan. Po? May likuan dyan kuya, pwede kang kumaliwa para dyan na tayo dumaan. May daanan po yan? Ayan, yung inanuhan ng motor. Ah, sige po. Ayan, yung inanuhan. Pwede tayo dyan para doon na tayo dumaan. Tapos diretso lang to kuya. Pinapaikot pa tayo doon, no? Itong si ano, taga-turo. May shortcut pala dito. Meron po. Tsaka para dun sa gate to, kasi pagka walang sticker yung sasakyan, dun talaga pinapadaan ng mga guard. Mm. Ano lang pinapadaan yung Grab at saka basta In any 100 na ano, meters, turn right onto Mm-mm. Morning Glory. na walang sticker. Dapat sana pagka-grab dapat ng gate pwede, no? Pipicturean lang yung ID. O saka yung ano ng ano, sasakyan. Dapat ganun ang gawin nila. Kasi grab yan eh. Anytime, anywhere makakakuha eh. Kasi yung sinakyan ko din Grab the other day, Mhm. ano, tawag ano, lumag kami doon sa gate. Diyan kasi pinasok sa gate doon, sabi nung guard, Mhm. sabi niya ay dapat doon daw dumaan sa gate 2. Pang resident lang yung gate 1. Opo. Diretso lang yan. Pang may sticker, resident lang. Continue for 200 meters, then turn right onto BB Solomon Avenue 1. Nagagawin ka banda dito kuya? Aha. Gagawin po. Pag may nahahatid ka. Kahit saan po ako nag ano. Yun nga lang, siyempre, madalang, kaya medyo nakakalikalimutan din. In 80 meters, turn right onto BB Solomon Avenue 1. In 40 meters, turn right. In 90 meters, turn left onto Sylvia Street. Itong hindi ko alam tong loob na ito. Turn left. Ganun, dun din yun, ano po? Pwedeng pumasok din dyan. Ay, Dito po. galing doon? Papunta Oo. dito? Ay, hindi po. Doon sa kabilang gate yan eh. Ah, yun na. Good evening po. Drop off po. Thank you. Sige po.
to Cainta Green Park Village Gate 2. Kasi baka maligaw ako mamaya pagka labas eh. Diyan ka din lalabas. Obligado kasi andyan yung ID. Oo. Solid area. Diyan sa kabila yung gate 1. Yan yung lalabasan nito. Ito, ang gate puting 1. sasakyan. Ah. Dumiretso dyan. Dyan yung main gate, gate 1. Pagod. Continue for 500 meters, then turn right onto Zyling. Lahat ng trabaho nakakapagod. Opo. Ganun talaga eh. Talaga po yan eh. Mahirap kumita ng pera. Yan talaga. Eh, nagkasala si Adan sa Eva eh. Kundi sana Lahat ng tao, Oo. ano, Kundi sana nagkasala, di pitas lang tayo ng pitas dyan, ng prutas. kaya nga eh. Wala tayong ginagawa. Tawa. Walang may kasalanan. Walang gumagawa ng kasalanan. Oo eh. Talaga isinisi kaya sa Ninono eh, no? Oo. Then, turn right. Mhm. Yan na talaga ang realidad natin. Pero at least, di ba? May trabaho kesa naman sa tambay ka lang walang trabaho. Di Ay. wala kang pera. Ito naman po. Wala kang kakainin. Oo. Oh, blessings pa rin. Oh, kahit pagod-pagod. Parang malilito nga ako paglabas. Ayan. Doon ka na lang lalabas mamaya kuya. Or pwede din tong dinaanan mo. Oo. Kaya medyo tinatandaan ko kasi malilituhin ako eh. Mahina pa naman signal dito sa loob. Ayun lang. Pagka naka-mobile data ka, maliban na lang kung broadband ka. Pero pag yung mobile data ka lang, mahina signal. Tandaan mo na lang. Basta ito, dire-dire. Ah, Isang kananan lang naman din tayo dyan eh. No? ayan. Eh, Tas marami mag- pang liko-liko pala eh. Kakanan ka dyan. Ay, Xavier. Ay, hindi. Silo. Silo. Silo Lane. Milong. Ayan. Tas ito, diretso. Okay, ito madaling tandaan nito kasi dead end siya eh. Pagka ano, kaliwa. Oo, hindi ka na makalabas. Paikot. Yung nga, ikot-ikot na lang dito. Yan nga yung inaano ko kasi. Hindi naman. Kaya mo yan. Kuya. Yan, tandaan mo mahaba yung inanuhan mo. Ay. In 80 meters, turn left, then in 40 Kaya yun nga yung naano ko na sana hindi talaga kinukuhang ID. Picture na lang. Para, kasi ganito, oh, pagka nalito ka sa ano, hindi ka na makabalik dun. Eh di, sa lahat ng gate pwede mong labasan. Kakanan ka dyan. Yan, tandaan mo na lang. Ayan, oh, may Oo. matindahan. turn Wala right po. onto Beers. Royal Canin daw. Kanto na lang kuya para hindi ka na umikot. Ay, Kaliwa mo dyan. Aha. Para dyan ka na dadaan mamaya. Ganito ka na. Para Apo. dito ka na. Dyan ang labas mo. Papunta ka dyan. Aha. Yan, so dito kuya. Ito na? Opo, opo. Ano mo.
Hindi ko mo dyan. Para dito ka na mamaya lalabas. Para hindi ka na papunta ka doon. Para hindi ka na umikot. Liko tayo dyan tapos dire-dire ka Oo, na. para doon ka na. Sige. Kasi mas malilito ka pa pag diniretso natin yon, tapos saan ka lalabas dito? Ay ano, saan yung iikutan mo dito? Para doon na mamaya 90 yung ano, meters, turn right. dire-diretso yun. Turn right. Kung nga kasi nakakalito, ang daming liko-liko, malilito talaga. Buti sana nung medyo kabataan pa. Ngayon, wala na. Tapos kakanan ka dyan, kuya. 40 meters, turn right. Yan, kakanan. Ay, mamaya mo. In 20 meters, turn right onto Kasya ba Beaver. tayo dyan? Nakapark po eh. Abante naman Para niya yan. iabante niya. Wow ha. Matipid ah. Grabe to si Matip. kuya na Grabe. tricycle. Sana inan lang na yan Wala. sa kanan. Talaga. Pasigahan na lang. Kakaloka naman tong si kuya tricycle. Ang lawak-lawak ng ano eh. Hindi niya ginilid. Oh, yun lang. Okay. Malaki. Hindi tayo kumasya ba? Kasi siya lang yung andito sa kabila eh. Yun. Kasya pala. Akala ko. Diyan sa may black na gate kuya. Doon po sa dulo yun ah. Kanan Ay, ako. oo. Opo, diretso lang ka dyan. Tapos yung okay, kuya. Okay po. Salamat ma'am. God bless. Naka-card ba? Opo ma'am. Okay. Sige, salamat po. God Sige, bless po. kuya. Salamat na marami. Salamat din po. Ay, kuya, pa-ilaw. Okay. Wala. Sige po Thank ma'am. you po. Salamat po. Salamat kayo. Ingat po. Salamat po. Ayan, so na-drop na natin sila. So ito ang hirap. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna pansamantala. Ito nga yung hirap na sinasabi ko dahil medyo malilituhin tayo lahat gabi na. Ang daming paikot-ikot, daming liko-liko. Iwan ko kung matuntun ko pa to palabas. Pwede naman gamitan ng taga-turo. Kaso nga lang, yung ating navigator, sabi nga medyo mahina daw pero hindi ko pa sinubukan. Parang hindi naman. Depende siguro sa network yan at sa oras. Hindi ko pa sinubukan naman na gumamit ng navigator. I hope matuntun naman. So yan ang sinasabi ko na sana hindi na talaga kinukuha yung ID sa gate kapag ganitong mga TNVS, taxi, ganyan. Kasi siyempre ganito, hanap buhay namin ito eh. Anytime or anywhere, pwede kaming makakuha ng passenger. What if andoon sa kabilang gate yung at andoon yung exit? Ibig sabihin, iikot pa kami na napakalayo, di ba? Dapat yan ang solusyonan ng management ng Grab at ng other companies pa, TNVS, at hindi lang yan, pati ng mga transport group, yung halimbawa TFRB, DOTR, dapat DOTR sakop ba ng DOTR yan? Sakop yata, di ba? Na siya yung nagbibigay ng mandato sa lahat ng mga subdivisions na mga papasukan at dadaanan na kapag ganito, taxi or ganito nga TNVS ganito, dapat hindi na kinukuhanan ng ID pag papasok kasi anytime anywhere yan makakakuha. So dapat i-picturean lang, wala namang problema eh, magbibigay naman kami ng ID, picturean lang nila, wala problema doon, picturean lang nila. para
kahit saan, may record naman yun na pumasok, tapos may ID naman, may CCTV naman, napicturean din yung sasakyan, ID napicturean, di ba? Wala namang problema doon. May record din naman, naka-record. So kahit na anong gates ay huwag kaming pagbawalan na umentra at saka pumasok at saka umexit. Dapat any gate kami pwede kasi sa lahat lahat ng anggulo andoon yung passenger na possibility namin makuha So yan talaga dapat ang ina-actionan ng LTFRB, LTO, DOTR at lalong-lalo na sa Office of the President. Kasi kapag inutos ng isang presidente ng respected President of the Philippines, yung mga ganyan ay walang magagawa ang lahat kundi ang sumunod kapag sinabi. Pero aaksyonan kaya or paabutin pa kaya sa presidente yung mga ganyang sa amin malaking dagok or problema or malaki sa amin, pero of course sa kanila napaka liit lang yan. Well, kumpara naman talaga sa kung problema ng buong bansa, syempre naman napakaliit yan, pero sa amin na ganito ang uri ng hanap buhay namin ay syempre napakalaking bagay po yan, napakalaki. Lalo't bakit sa sobra namang higpit kasi yung mga subdivision, hindi kami gumagawa or gagawa ng kung ano naman nakababalaghan dyan. Ito yung hanap buhay namin. Bakit gugustuhin ba namin pumasok sa subdivision nyo? Sa lahat ng subdivision? Hindi kami papasok dyan. Kaya lang kami pumasok dyan or papasok dyan dahil magsusundo kami or maghahatida ng mga residente dyan. O bakit? I-check naman pagpasok, i-check naman ID ng driver, sasakyan, naka ano yan. Tapos kung visitor naman yung ihatid namin is i-check din nila yung ID, di ba? So anong purpose? Bakit ayaw kami padaanin sa kahit saan na gate? Saka bakit, anong purpose? Bakit kinukuha pa ang ID? Anong purpose? Hindi kami titira dyan. Ang purpose ba dahil para daw hindi may nakapagsabi na sa akin para daw obligado kang lumabas. Bakit? Wala kami balak tumira dyan. May bahay kami. Hindi kami interesado tumira sa mga subdivision. Hindi namin kaya yan. Kami mahirap yung sinasabi ko Hindi namin kaya yan. At di kami interesadong tumira dyan. Tirahan lang yan ng mga mayayaman, mga mayang pera na hindi ko naman sinasabing ang nakatira sa outside ng subdivision ay walang pera. Hindi po. Kasi mostly kapag ka siyempre medyo may kaya. Pero hindi na namin kaya dyan. Wala kaming balak na mag-stay dyan. So yun lang sana ang gawa ng aksyon at solusyon ng pamunuan, DOTR, LTO, LTFRB, Department of Transportation nga. Tika, nakakuha tayo. Sige yan. So gagawin na po natin na separate video ang ating susunod na mission. Paalam po muna, pansamantala po.